Ano nga ba ang penitensya para sa mga Filipino? Sa panahon natin, ang penitensya ay tumutukoy sa gawaing karaniwang nakikita tuwing Semana Santa. Ang paghahampas sa sarili o anumang pagpapahirap sa katawan sa iba't ibang dahilan. Pero kung tutuusin, ang ibig sabihin lang naman talaga ng salitang penitensya ay pagsisisi, penitence or repentance, sa nagawang kasalanan. Wala talaga itong kinalaman sa pisikal na gawain dahil ang pagsisisi ay gawain ng budhi. Ito ay ang kalungkutang nadarama natin kapag namumulat tayo sa mali ang ating mga ginagawa o gagawin. Noong unang panahon, ang isang Kristiyanong nagbalik loob sa pamamagitan ng kumpisal ay kilala sa tawag na penitente o nagsisi sa mga kaugalian ng mga Catholic. Hindi kasindali ng pagkukumpisal ngayon ang pagbabalik loob sa simbahan noon. Kailangan mong patunayan ang iyong pagsisisi sa pamamagitan ng isang pangmatagalang gawain o penance. Maaring kasama dito ay ang pagbabantay sa pintuan ng simbahan o kaya ay pagpapalimos ng panalangin sa mga nagsisimba. Madalas ito ay inaabot ng ilang taon hanggang sa mapatunayan mo ang katapatan ng iyong pagsisisi. Pero bukod doon, ang layunin din ng gawaing ito ay hubugin ang penitente sa mabuting gawa upang habang pinapatunayan niya ang kanyang kalooban ay nasasanay ito sa paggawa ng mapubuti at paglayo sa masama. Hindi kasama sa pagpapakita ng pagsisisi ang paghampas sa sarili o pagpapapako sa krus. Walang-wala sa isip ng simbahan na ipagawa ito sa sinumang mananampalataya o penitente. At itinuturing pa nga itong panganib at maaaring walang pakinabang. Mapanganib hindi lamang sa kalusugan ng tao, kundi pati sa kanyang pananampalataya. Tuso ang demonyo at alam niya na kung ang kahinaan ng bawat individual at sa bahaging ito ng puso ng tao, siyang naghahasik ng iba't ibang pagdududa, mga kathang isip at maging pagsamba sa sariling mga ideya. Totoo, noong mga nakaraang panahon, may ilang mga Kristiyano na nagpapahirap sa katawan sa pamamagitan ng paghampas dito o kung anuman. Pero ito ay isang gawaing personal at pribado at ang layunin nito ay patayin ang mga nasa o pita ng laman or desires of the flesh. Kapag nagiging mas malakas ang tukso nito, mulat ang mga banal ng Diyos sa kanilang sariling mga kahinaan at kasalanan. Kaya sa halip na layuan sila ng dyablo, lalo silang nilalapitan nito sa pag-asang sa huli ay manghihina ang kanilang espiritu, mabubulag ng damdamin at madadala sa sariling laman at gayoy mahuhulog sa pagkakasala. Ito ang dahilan kung bakit kasabay ng pagpapalakas sa espiritu sa pamamagitan ng panalangin ay pinapatay o minomortify din nila ang laman sa pamamagitan ng pagpapahirap dito. Ito rin ang dahilan kung bakit may kaugalian ang simbahang Katoliko ng hindi pagkain ng karne o hindi pagkain ng kahit na ano tuwing araw ng Biyernes Santo upang pagkaitan ang katawan para sa kapakinabangan ng kaluluwa. Pero hindi dapat kalimutan na ang layunin nito ay supilin ang nasa ng laman, hindi para patayin ang katawan mismo or suicide. Pero ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa kaligtasan at sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan? Ang sinasabi sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 8 hanggang 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man sa atin. Kaya mahalaga ang sinasabi ni Jesus nung siya ay nakabinbin doon sa krus ng Kalbaryo at malapit nang mamatay. Sabi niya sa John chapter 19 verse 30, when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up his spirit. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo mismo, ito ay tapos na. Ginawa na niya ito at ipinako na niya sa krus ang lahat ng ating kasalanan, maging ang pagbabago
sa ating mga nakagawian. Tayo ay kailangan lamang manampalataya sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, humingi ng tawad sa ating kasalanan sapagkat ito ay tinapos na ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi naman po sa sulat sa Roma, Kapitulo 10, versikulo 9 hanggang 13, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon, at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso, at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi, at sa gayon ay naliligtas. Sinabi nga sa kasulatan, walang sino mang sumasampalataya sa kanya ang mapapahiya, kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hentil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa ating Panginoon. Kaya ikaw kapatid, ngayong Semana Santa, nakapagnilay-nilay ka na ba? Naisip mo na ba ang lahat ng kasalanan na iyong ginawa? Nakahingi ka na ba ng tawad sa ating Panginoong Hesus? Idinaing mo na ba ang laman ng iyong puso sa Kanya, ang mga bigatin mo, ang lahat ng iyong saloobin? Ang sabi ng Panginoon ay lumapit tayo sa Kanya at maliligtas ang lahat ng tumatawag sa ating Panginoon. Opo, lahat. Kahit anong relihiyon mo, kahit anong paniniwala mo, kahit ano ang estado mo sa buhay, ikaw man ay nagkasala, ikaw man ay matuwid, lahat tayo ay kailangan tumawag sa Panginoon upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Marami pong salamat. Pagpalain tayo.